Dagsaan ngayon ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa pagpapalakas ng ating armed forces. Gagawin nga raw niya na world-class ang militar ng Pilipinas. Lalong-lalo na dami nang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya naman, mga world-class military equipments ang kailangan ng ating mga sundalo. At sa video na to, marami tayong ibubunyag patungkol sa pagpapalakas ng ating militar. Kaya naman, panoorin mo ng buong video na to. Pero bago yan, like and subscribe mga pare ko. Huwag na nga natin patagalin pa dahil prioridad ng Pilipinas na makabili tayo ng mga missiles kung saan maaabot nito ang napakalalayo kahit ng mga barkong pandigma. Mga military equipments ng kalaban kayang marating ng mga missiles na to. Pangunahin nga na target nito ay ang mga malalaking barko na pumapasok sa Pilipinas. Kailangan na kailangan ito ng ating mga sundalo. Sa katunayan, hindi mo pa alam to. Sa mga hindi nakakaalam meron na tayong mga BrahMos anti-ship missile. At maliban dyan, mayroon din 5 Black Hawk attack helicopters na dumating sa Pilipinas. Kailan nga lang na malaking tulong sa ating mga sundalo sa paglipat ng ating mga tropa at makakatulong din sa pagsusupply sa ating mga sundalo sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Ang mga helicopters na ito ay binili ng nakaraang administrasyon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala ang kasalukuyang administrasyon ay hindi pa nga nakakabili ng mga air assets para sa ating militar. Kaya naman marami na talaga nag-aabang at nagtatanong, ano kaya ang mga bibilhin ni Pangulong Bongbong Marcos para sa militar ng Pilipinas? Kayo, ano masasabi niyo dito? Dahil halos karamihan ng mga ginagamit ng ating militar sa ngayon ay binili pa ng nakaraang administrasyon at kailangan na talaga na magmadali ni Pangulong Bongbong Marcos upang gawing world-class ang ating militar dahil hindi nga tayo magkakaroon ng mga kagamitan na kinakailangan kung puro salita nga lang ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Bagamat sa nakaraang administrasyon ay dinagsa tayo ng mga military equipments, mga barkong pandigma, mga helicopters, attack helicopters, mga missiles, kulang na kulang pa nga rin. Kahit 12 ng Black Hawk helicopters na ang binili ng nakaraang administrasyon ay kulang na kulang pa nga rin ito, lalong-lalo na ang mga isla natin ay napakarami. Luzon, Visayas at Mindanao, kulang na kulang pa ang 12 ng Black Hawk helicopters na binili ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo mga pare ko, ano masasabi nyo ngayon sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyong Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalakas sa militar ng Pilipinas? Ano masasabi niya dito? Magkomento nga kayo dyan sa ibaba. Ang kasalukuyang administrasyon naman ngayon ay focus sa pagpapalakas sa ating Coast Guard dahil nga sa ginagawang pambubuli ng China sa mga tropa natin. Kulang pa kasi ang mga barkong binili ng nakaraang administrasyon, kaya naman ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumili pa ng mga mas maraming mga bangka, mga barko para sa Philippine Coast Guard para maproteksyonan natin at mabantayan natin ang ating mga isla. Ito nga ang pangako ng kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulo, ang gawing world-class ang militar. Sa katunayan ay napakarami ng plano na ginawa ng ating Pangulo para makontrol natin ang sitwasyon sa West Philippine Sea at hindi na nga tayo maagawan pa ng mga isla. Ito ang plano ng Pangulo, ang palakasin pa ang militar ng Pilipinas dahil nga sa nangyayari ngayon sa mga isla natin sa West Philippine Sea. Patuloy ang Pangulo sa pagpapalakas ng militar ng Pilipinas. Kayo nga mga pare ko, ano masasabi nyo sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pagpapalakas ng militar natin? Dahil kailangan na talaga, i-comment nyo lang inyong mga opinion patungkol dito. Mag-comment kayo dyan sa ibaba at huwag nyo na rin kakalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. Sa nangyayari nga ngayon sa West Philippine Sea, bagamat marami na rin nga ang naidagdag sa mga assets ng ating militar sa Philippine Navy, mga barkong pandigma, sa Philippine Air Force, nilalangaw pa nga rin. Ang pinakamalupit nga lang na nangyari ay nung nakaraang administrasyon na nakabili tayo ng mga T-129 attack helicopters at maliban dyan mga pandepensa natin ng mga Spider Air Defense System at yung napakarami mga warships na binili ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa Philippine Navy dahil kailangan na talaga na ito. Kailangan natin ng mas maraming barkong pandigma para maproteksyonan natin ang ating bansa mula sa mga banta ng ibang mga bansa na nangaangkin sa ating mga teritoryo. Kailangan na talaga na magbadali ng kasalukuyang administrasyon para palakasin ang ating militar
Dahil baka hindi na nga umabot sa tagal-tagal pa naman na gawin ng isang barkong pandigma. Talagang naloko na, ilang taon pa nga ang hihintayin para dumako ito sa ating bansa at makapagbantay sa ating mga teritoryo. Kaya naman, ngayon nga ay kailangan na talagang bumili ng dumating na kaagad. Kaya ang tanong ngayon ng karamihan, matutupad kaya ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing world class ang militar ng ating bansa? Dahil kailangan na talaga. No choice na mga lakay, kundi talaga kailangan ng palakasin ang ating Philippine Navy, Philippine Army, lalong-lalo na syempre ang Philippine Air Force at hanggang sa ngayon nga ay puro wakwak pa rin ang nagbabantay sa kalangitan ng Pilipinas. At sa katubigan naman natin, kulang pa ang mga barkong pandigma na ito na binili natin mula sa bansang South Korea. Kaya bago ko tuluyan tapusin ang video na to ay mag-iiwan ako ng katanungan sa inyo na pwede niyong sagutin dyan sa comment section. Magawa kaya ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing world class ang ating Armed Forces of the Philippines?